Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Bago ka lang? Tumango si Angela sa tanong ng lalaking naabutan niya sa pantry area ng accounting department. Nais niya kasing kunin ang hot chocolate niya doon dahil ipinaalala muli ni Mrs. Herrero sa kanya ang hot chocolate na hindi niya pa nakukuha. Mag-iisang oras na ang nakalipas simula ng tanong-tanungin siya ni Mrs. Herrero sa loob ng opisina nito ng mga walang kwentang katanungan. Opo, sagot niya dito. Oh, opo. Sa tingin ko magkaedad lang tayo. Ako nga pala si Andrew. Dito rin ako sa accounting department. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap naman niya iyon. Ako nga pala si Angela. Ngumiti siya. Opo, Angela po talaga ang pangalan ko. Mas maganda ka pala pag nakangiti. Kaya pala ikaw ang number 1 na hot topic ng mga tao ngayon dito sa Royal. Pinasal pa nito ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung ngingiti ba siya o hindi. Bakit naman siya pag-uusapan ng mga tao doon? Dahil ba kay Anthony? Marahil pinagchichismisan sila ng mga tatlong babaeng nakasabay nila kahapon sa elevator. Binawi niya ang kanyang kamay dahil parang ayaw iyon bitawan ni Andrew. May hitsura ito ngunit hindi niya ito tipo. Kaya kahit nagpapasaring ito sa kanya, ay hindi niya iyon pinapansin. Excuse me lang po, kukunin ko lang ho yung hot chocolate ko. Ah, sa'yo pala yun? Itinuro nito ang hot chocolate na nakalagay sa isang plastic mug na may takip doon. Mukhang malamig na iyon dahil kanina pa iyon naroroon. Namula ang mga pisngi niya nang mapansin may sticky note na nakadikit sa mug na iyon. Ang sweet naman ng tutors mo. Anyway, have a nice day. Nakangiting sabi ni Andrew bago ito lumabas ng pantry room. Agad siyang lumapit sa hot chocolate upang basahin ang nakasulat doon. Love, drink this first before you start working. Napanghiwi siya. Sino naman kaya ang magbibigay nito sa kanya? Napaka-corny naman. Ngunit unti-unting namilog ang kanyang mga mata. Bigla niyang naalala ang peking endearment nila noon ni Anthony. 4 na taon na ang nakakaraan. Love. Teka, si Anthony lang ang tumatawag sa akin ng love. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata at napatakip pa siya sa kanyang bibig nang ma-realize niyang si Anthony nga ang nagsulat niyon dahil may nakasulat ng letrang A and M sa ilalim ng papel. Anthony Mondragon. Hindi siya maaaring magkamali, si Anthony nga siguro ang nagsulat nito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siya nakaramdam ng kilig nang malaman niyang si Anthony ang nagsulat at nagbigay ng hot chocolate sa kanya. Kung kanina lang nababaduyan siya, sa nagsulat nito ngayon naman ay pinamumulahan na siya ng kanyang pisngi. Seryoso nga kaya ito sa panliligaw sa kanya? Oh my God, baka seryoso nga si Sir. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Napakabilis na naman ang tibok ng puso niya. Napalunok siya. Pero imposible eh. Paano niya ako mamahalin gayong 4 na taon kaming nagkahiwalay? Ngayon lang kami ulit nagkita. Imposible namang mahal niya ako noon. Tapos, pinalipas niya ang 4 na taon. Ngayong nagkita kami, aaminin na niyang mahal niya ako. Kalokohan. Heist, baka gusto niya lang ulit akong paasahin sa mga paasa moves niya. Kinausap niya ang kanyang sarili dahil hindi niya mapigilang mapag-isip sa mga ikinikilos ni Anthony. Napapadyak siya sa inis kay Anthony dahil apektado siya. Marahil hindi na naman siya makatulog nito. Mamayang gabi kakaisip dito. Lumabas na siya ng pantry room habang hawak ang malamig na hot chocolate mug. Doon na lang niya iyon iinumin sa pwesto niya. Kanya-kanya silang cubicle sa loob ng accounting department. Ngunit ang cubicle niya ang pinakamaganda at pinakamalaking pwesto doon. Pinakamagandang flat screen ng computer din ang mayroon siya kumpara sa ibang empleyado doon.
Napapataas tuloy ang kilay ng iba sa kanya, mapababae man o lalaki, ay parang naiinggit sa kanya dahil bagong empleyado lang siya. Pinag-uusapan siya tuloy ng ibang empleyado doon na nobya raw siya ng big boss nila. Pagdating niya sa kanyang pwesto ay ipinagpatuloy na niya ulit ang kanyang ginagawang trabaho. Binigyan kasi agad siya ni Mrs. Herrera ng maraming financial reports na gagawin kahit first day of work niya pa lang. Hindi na napansin ni Angela na malapit ng mag-lunchtime. May 5 delivery boy ang pumasok sa loob ng accounting department. "Wow, may chicken delivery," sabi ng isang lalaking empleyado doon nang makita nito ang pinakasikat na chicken resto sa buong bansa. Nagkatinginan tuloy silang lahat sa mga delivery man. Napangiti ang mga ito at dumiretso sa pantry room ng accounting department. Nangamoy masarap na chicken tuloy ang buong department nila. "Sino may birthday guys? Grabe, mapaparami na naman ang kain ko nito," sabi pa ng isang lalaking empleyado rin ng Royal Corporation. Napakadaming boxes ng chicken ang ipinasok ng mga delivery man sa loob ng pantry room. Lihim namang napapangiti si Angela dahil paborito niya ang manok. Sa amoy pa lang na manok na iyon ay siguradong mapaparami ang kain niya. Tuwang-tuwa ang mga empleyado dahil sa free lunch na iyon. Ngunit nawala ang ngiti ni Angela nang biglang pumasok sa loob ng accounting department ang pinakagwapong lalaking nag-iisang nagpapabaliw sa puso niya. Nag-iwas agad siya ng tingin kay Anthony pagpasok nito sa loob ng accounting department. May hawak itong isang box ng chicken katulad ng mga daladala ng delivery man. Nagsatayuan naman lahat ng empleyado ng accounting department upang mabigyan galang ang pinaka-boss na mga ito. Gulat na gulat ang mga kaopisina niya dahil ngayon lang naligaw sa kanilang department ang big boss ng Royal Corporation. Napatayo na rin tuloy si Angela upang gayahin ang mga katrabaho niya. Ayaw niyang sabihin ng mga ito na bastos siya at walang respeto sa kanilang amo. Kaya kahit nanghihina ang kanyang tuhod, ay tumayo na rin siya upang magbigay galang kay Anthony. "Good afternoon, boss." Halos sabay-sabay pangyumuko ang mga empleyado pagkapasok ni Anthony doon. Nag-uumapaw ito sa kagupuhan sa suot nitong baby pink formal long sleeve. Kung ibang lalaki siguro ang magsusuot ng kulay rosas, ay mapagkakamalang bakla ito. Ngunit hindi ganoon ang dating sa kanya ni Anthony. Mas lumitaw kasi ang kagwapuhan nito dahil bumagay ang kulay na iyon sa maamong mukha nito. Idagdag pang napakayami ng katawan nitong humahakab ang sleeve sa matipunong braso nito. "Hi everyone, I have freelance for your department today. Enjoy." Nakangiting anunsyo ni Anthony sa accounting department. Nagpalakpakan naman ang mga ito. Sa unang beses kasing nagpa-free lunch ang amo nila. "Ano pong meron, sir? Birthday niyo po ba?" Sunod-sunod na tanong ni isang lalaki sa gilid ni Anthony. Medyo mataba ang lalaki at maliit lang ito, kaya nakatingala ito habang kinakausap si Anthony. "No, I just want to give free lunch today. Because I'm a kind-hearted person." Napapangiting sabi ni Anthony. Napatingin ito sa kanya. Pakiramdam niya siya ang pinariringgan nito dahil naalala niya ang kanyang mga isinagot kanina sa malaislambok questions ni Mrs. Herrera. Baka ito ay may pakana ng mga tanong na iyon. Pinagtitripan ba siya ni Anthony? O baka naman seryoso talaga itong ligawan siya? Lalo namang kinilig ang mga kababaihan sa loob ng kanilang department dahil sa pagngiti ng boss nila. Parang nakakatunaw naman kasi ang ngiti nito. Mukhang ang linis-linis pa nitong pagmasdan dahil maayos ang pagkakasuklay ng buhok nito. "Naku, napakabait mo talaga, boss," anang isang babaeng empleyado na halatang kinikilig ng husto sa pagpunta ni Anthony sa department nila. Ngumiti lang si Anthony at parang tinadyakan siya ng kabayo. Sa kanyang puso nang lumingon ito sa kanya at dahang-dahan lumapit sa kanyang pwesto. Dinig na dinig niya ang dagundong ng puso niya habang papalapit ito sa kanya. Nakatingin naman dito ang mga katrabaho niya. "This is for you." Namumula ang pisngi ni Anthony nang iabot nito sa kanya ang isang box ng chicken. Parang nahihiya ito sa kanya.
Sabay-sabay naman ang laki ang kanilang mga mata. Napasingha pa ang ibang babaeng naroroon. Oh my God! Sambit ng isang babae na hindi makapaniwala sa nasasaksihan nito. Ang big boss ng Royal Corporation lang naman ang nagbibigay ng isang box ng chicken sa kanya. Talagang nanlalaki ang mga mata ng mga tao roon. Ho? Nanlalaki rin ang kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Anthony. This is for you. Have a good lunch. Kumain ka ng marami. Inalapag na lang ni Anthony sa kanyang desk ang isang box ng chicken dahil hindi ito makatingin ng maayos sa kanya. Para bang nahihiya ito. Hindi pa siya nakakapagsalita ng magpaalam na ito sa department nila. Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito na mas lalo pang nakadagdag sa kagupuhan nito. Para naman siyang tanga na nakatanga pa rin kahit nakalabas na ng kanilang department si Anthony. Nagsibulong-bulungan naman ang kanilang mga katrabaho. Iba't iba ang ibinubulong ng mga ito. Napalunok naman siya. Tinignan niya ang box ng manok. Mayroon ulit iyong sticky note sa gilid nito. Let's have dinner tonight, please. Yun ang nakasulat. Kung magkakasakit siya sa puso, si Anthony ang unang-unang pagbibintangan niya. Kakaibang kabaliwan kasi ang dulot nito sa puso niya. Sa sobrang bilis at lakas ng tibok ng puso niya, ay malamang magkakasakit na siya sa puso. Napaupo siya na parang nanghihina sa kanyang upuan. Hindi niya mapigilang mapangiti dahil aaminin niyang na-touch siya sa ginawa nito. Pakiramdam ni Angela, napakahaba ng buhok niya na nakarating na yata sa planetang Mars sa sobrang haba nito. Napapataas tuloy ang mga kilay ng ibang babae sa department nila. Isa na roon si Mrs. Herrero. Inggit na inggit ang mga ito sa kanya dahil lantaran ang pagpapakita ni Anthony ng paliligaw nito sa kanya. Naiinis ang mga ito dahil bago lamang siya doon at nasungkit na niya ang puso ng kanilang peg boss. Ngunit wala siyang pakialam sa mga ito. Nasa sticky note lang naman ni Anthony ang kanyang atensyon. Bakit ka ba nagkakaganyan ha, Anthony? Ayokong umasa. Wika ng kanyang isipan. Natatakot si Angela na baka pinagtitripan naman siya ni Anthony. Natatakot siya dahil binubuhay nitong muli ang kanyang damdamin na 4 na taon na niyang ibinaon sa limot. Malakas ang hangin at ulan sa labas nang babasagin na bintana ng kanilang opisina. Napapalingon doon si Angela habang tinatapos niya ang kanyang trabaho. Kanina pang umaga masama ang panahon. Ang sabi sa balita ay mayroon daw namumuong bagyo na tatama sa Pilipinas. Signal number 1 pa lang iyan. Ang lakas ha? Osyoso ng isang katrabaho ni Angela habang nakatanaw ito sa salaming bintana. Kitang-kita nila ang malakas na pag-ulan sa labas. Oo nga eh. Sana pa uwiin na tayo na maaga baka magbaha na naman sa lugar namin. Sabi naman ng isang babaeng accounting assistant ni Mrs. Herrero. Pasimple lang na nakikinig si Angela sa mga ito. Wala naman kasing gustong makipagkaibigan sa kanya doon sa department nila dahil may kaunting inggit na nararamdaman ang mga ito sa kanya bukod kay Andrew. Saan ka nakatira, Angela? Tanong nito sa kanya kaya napalingon siya sa desk nito. Malapit lang iyon sa desk niya. Doon lang sa Ferrero Street. Wika naman niya. Mabuti ka pa malapit ka lang dito. Ako sa Malabon pa. For sure, mahihirapan na naman akong umuwi. Sa lakas ng ulan yan, paniguradong baha na naman. Napapailing pang sabi nito. Siguro nga po. Miss Aquino, pinatatawag ka ni Mr. Mondragon. Nakasimangot na imporma sa kanya ni Mrs. Herrero. Kaya naputol ang pag-uusap nilang dalawa ni Andrew. Napalunok naman siya. Bakit naman kaya siya pinatatawag ni Anthony? Okay po. Sinave muna niya sa kanyang computer ang lahat ng files niya bago niya pinatay ang kanyang computer at tumayo na siya upang pumunta kay Anthony. Sabay na ako sa iyo. May isasubmit rin ako sa boss natin. Habol naman ni Andrew sa kanya nang palabas na siya ng department nila. Nagtingin na naman ang mga tao sa kanilang dalawa. Yung babaeng yan napakalandi. Pati ba naman si Sir Anthony nilandi pa? Gayon naman si Andrew ang inaatupag. Bulong ng isang babaeng ka-department ni Angela. Hindi na iyon narinig ni Angela at Andrew dahil nakalabas na ang mga ito. Oo nga eh.
Imposible namang jowa yun ni Big Boss. Walang-wala yan kay Miss Pauline, no? Oo nga, mas bagay si Miss Pauline kay Big Boss. Patuloy na pagchichismis ng mga ito. Samantalang pasimpleng inayos naman ni Angela ang kanyang buhok sa salamin ng elevator. Kinagat-kagat niya rin ang kanyang labi upang mamula iyon. Hindi kasi siya nakapag-lipstick. Maganda ka na kaya huwag ka na magpaganda pa. Biro naman ni Andrew sa kanya na nakatingin pala sa bawat kilos niya. Nahiya tuloy siya. Salamat. Iyon lang ang nasabi niya dito. Pagdating nila sa top floor kung saan naroroon ang pribadong opisina ni Anthony, nakasalubong nila si King Mondragon at ang asawa nitong si Sandra Mondragon. Kasama rin ng mga ito ang isang gwapong batang lalaki na kamukhang kamukha ni King. Nasa likod naman ng mga ito si Anthony habang nakahawak sa kamay nito ang batang lalaking anak naman ni King. Sir! Masayang bati niya kay King nang makilala niya ito. Lalo itong gumwapo sa paglipas ng panahon. Mas matangkad lang ng kaunting-kaunti si Anthony dahil maganda rin ang tindig nito. Agad rumehistro ang pagkakakilala nito sa kanya. Nakilala agad siya nito. Angela! Oh hello! Anong ginagawa mo rito? Masayang tanong naman ni King sa kanya. Hello sir! Hello ma'am! Bati muna niya sa mga ito habang matamis siya nakangiti. Nakatingin naman si Anthony sa kanyang mukha habang nakangiti siya. Hindi na niya iyon pinapapansin dahil abala siya sa pagkikipagkumustahan sa mag-asawa. Hello rin, nakangiting bati sa kanya ni Sandra. Dito na po ako nagwo-work, Sir King, sa accounting department po ako. Kakagraduate ko lang po last month. Oh wow, congrats! Halatang masaya si King sa kanyang achievements. Sino pa naman ang mag-aakala na ang dating katulong ng mga Mondragon ay isa na ngayong accounting staff ng isang napakalaking kumpanya. Salamat sir. Oh my, I think I found my future wife. Sabay-sabay silang napatingin sa anak ni King nang lumapit ito sa kanya at sinabi nito iyon sa kanyang harapan. Napangiti tuloy siya at yumuko sa batang lalaki. Hello, bati niya sa bata. Hi, I'm Luke. You're beautiful. Nabibighani itong nakatitig sa kanyang mga mata. Lalo tuloy siyang napangiti dito. Anak, ano bang sinasabi mo dyan? You're just 6 years old. Natatawang sabi naman ni Sandra sa anak nito. I fall in love, ma'am. Nakatitig sa kanya ang batang lalaki na animo nahihipnotismo sa kanyang ganda. Agad naman itong nilapitan ni Anthony at inakbayan. Uunahan mo pa ako? Pabirong ginulo ni Anthony ang buhok ng batang lalaki kaya nagtawanan ang mga ito. Bukod sa kanya, pinapilos na naman ni Anthony ang tibok ng puso niya. Oh, smell something fishy. Mukhang may something kayo ha, Anthony? Tokso naman ni King sa kapatid nito. Natutuwa naman si Angela dahil mukhang maayos na ang relasyon ng magkapatid hindi katulad noon. Tito Anthony, no, she's mine. Agad na hinawakan ni Luke ang kanyang kamay at niyakap siya na mahigpit. Nagulat naman si Angela dahil kinarga ni Anthony si Luke. Para bang pinagsesalosa nito kahit ang batang iyon. Luke, ibibili na lang kita ng kahit anong gusto mo. Akin yan eh. Sabi naman ni Anthony pagkakarga-karga nito sa pamangkin nito. Namula tuloy ng husto ang kanyang mukha dahil sa sinabi nito. Kung makaangkin naman si Anthony ay wagas sa harap pa talaga nila King at Sandra at Andrew. No tito, let me go. I just saw my future wife. She's mine, kiddo. Uunahan mo pa talaga ako. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Inilayo na ni Anthony si Luke sa kanya. Hindi naman ito makatingin ng diretsyo sa kanya dahil parang nahihiya ito. Lalo tuloy itong gumuwapo sa paningin niya. Tawa naman ng tawa ang mag-asawa dahil ipinasok na ni Anthony si Luke sa loob ng elevator. Miss, hintayin mo ako paglaki ko ha. Liligawan kita. Tinakpan pa ni Anthony ang bibig ng batang lalaki kaya nagpupumiglas ito. Walang nagawa si Angela kundi pamulahan ng mukha. Kilig na kilig siya dahil pinaramdam ni Anthony na may gusto ito sa kanya. Parang gusto na tuloy niyang maniwala na seryoso ito sa panliligaw nito. Mauna na kami sa inyo. Malakas ang ulan, kailangan na naming makauwi. Dumalaw lang ang mga ito kay Anthony dahil nagpupumilit si Luke.
Si Anthony daw kasi ang paborito nitong tito sa lahat ng mga tito nito. Kaya buwan-buwan na lang ay gusto nitong puntahan si Anthony. Inispoil kasi ni Anthony si Luke ng mga laruan at mga games na gusto nito. "You're not my favorite tito anymore. She's mine." Tinutuyo na sabi ni Luke kay Anthony habang karga-karga ito ni Anthony. "No, she's mine." Parang batang pinapatulan ito ni Anthony kaya hindi na mapigilang mapangiti ni Angela. Nahuli naman siya ni Anthony na napapangiti kaya ginitian siya nito. Parang umawit ang mga anghel sa langit nang magkangitian silang dalawa ni Anthony ng mga sandaling iyon. Tinatakpa naman ni Luke ang mga mata ni Anthony dahil napansin nito ang pagtititigan at pagngingitian nilang dalawa. "Stop it, tito. Don't look at her. Don't smile at her." Reklamo naman ni Luke. Tawa lang ng tawa ang mga magulang nito na nakasakay na rin sa loob ng elevator. "I'll be back." Napapangiti pa rin sabi naman ni Anthony sa kanya bago magsara ang pintuan ng elevator. Ilang segundo na kasara ang pintuan ng elevator. Nakangiti pa rin si Angela. Napahawak pa siya sa kanyang pisngi. "My God, seryoso nga kaya si Sir Anthony sa panliligaw sa akin? Magpapafiesta na ba ako sa probinsya pag nagkataon? Thank you Lord, ang ganda ko." Tili niya sa kanyang isipan. "Angela, bruha ka. Pati ako kinikilig sa inyo." Napapangiting sabi naman ni Andrew sa kanyang tabi at pasimple nitong sinambunutan ang kanyang buhok. Nalaki ang kanyang mga mata dahil bumigay na ito ng tunay nitong kulay. Dakilang Becky pala ito at mukhang magkakasundo sila.